Praise the Lord, mga kapatid. So, nandito na tayo muli sa ating morning revival preview. At ang schedule natin, week 7 na. At ang pamagat ng ating morning revival for week 7 ay entering through the narrow gate and walking on the constricted way that leads to life, the ever-blessed condition of the kingdom. So dito binabanggit sa atin ang isang kondisyon sa loob ng kaharian na napaka-bless. Kailangan nandito ka sa kondisyon na ito. Ano ba itong kondisyon na ito? Sabi niya, ito ay isang kondisyon na kung saan pumapasok ka sa isang makitid na daan, lumalakad ka sa isang makipot na daan na siyang hahantong sa buhay. So makitid ang daan. Kapag makitid ang daan mo, makipot ang nilalakaran mo, ito ay humahantong sa buhay. Amen. So magbasa na tayo ng ating mga Bible verse. So, please prepared. So ang Bible verse natin ay Matthew 7:13-14. Sabi dito, "Enter in through the narrow gate. For wide is the gate and broad is the way that leads to destruction. And many are those who enter through it, because narrow is the gate and constricted is the way that leads to life, and few are those who find it." So may dalawang daan na binabanggit sa atin dito. Dalawa yung daan. Isang daan na makitid. Papasok ka sa makitid na pinto at lalakad ka sa makipot na daan. Pero itong daan na ito, sabi niya, ay dinadala tayo sa buhay. Yung isang daan naman, sinasabi niya, ay malapad. Malapad siya. Ibig sabihin, maluwang na daan ito. At itong daan naman na ito, ay patungo sa kapahamakan. At dahil makitid yung daan sa buhay, konti lang ang nakakapasok. Kasi ano siya makipot at saka constricted. Medyo stricto itong daan na ito. Kaya yung mga iba, ayaw nilang pasukin to. Stricto kasi itong daan na ito, makitid, kukunti ang nakakapasok. Pero ang hantungan niya ay buhay. Doon naman sa isang daan, maluwang, malapad, at madaling pumasok. Pero ang hantungan niya ay kapahamakan. So, ganyan tayo. At itong mga salitang ito, tandaan nyo, hindi ito binanggit sa mga taga-sanlibutan. Kasi madalas iniisip natin yung daan sa sanlibutan, ang laki-laki, ang lapad-lapad. Puro kapahamakan yan. Well, in a sense, tama naman yan at medyo related din yan sa sinasabi natin. Kaya lang dito, ang pinagsasabihan ay hindi mga taga-sanlibutan, kundi mga tao ng kaharian, mga believers na katulad natin. Kaya ang pinaka-blessed na daan na meron tayo sa loob ng kaharian ay makipot. Makipot siya. At constricted siya. Makitid siya, makipot. Ganon. At stricto to daan na ito. Mahigpit ito. Sasabihin ninyo, walang bawal-bawal dito, pero hindi ko nga masabing ganyan talaga dito. Sapagkat stricto itong daan na ito. Daan kasi ng kaharian to eh. At ito ay daan ng buhay. So, yun yung ibig sabihin. Amen. Amen. The Lord impressed me. Tell the saints who love me and who wants to be vital something about the narrow gate and the constricted way. To be vital should not be a miracle. Trees do not grow in a miraculous way. Their growth is according to the principles of life. God ordained these principles. O ito, medyo pumihit tayo ng konti sa isang ibang paglalarawan, yung paglalarawan ng buhay. So sinasabi niya rito, ang maging vital daw, ay ang maging nasa makitid na daan at isang makipot na daan.
Makitid na pinto, makipot na daan. So ang ibig sabihin nito, pumasok ka, makitid yung gate niya. At nung lakaran mo, yung lakarin makipot din. Makitid yung pasukan na gate, makipot yung nilalakaran. Pero yan ay daan ng pagiging vital. So yung mga vital, ganyan yung kanilang daan. Hindi sila tumatahak sa isang bulagsang pamumuhay. Ang ibig sabihin ng bulagsa, lahat pwede. Lahat pwede. Go lang ng go. Hindi nalilimitahan, hindi nareregulahan. So yan ang mas madaling intindihin. Kapag ang iyong daan ay walang limitasyon, hindi ka nare-regulahan, go ka lang ng go, delikadong daan yan. Sapagkat ang daan ng kaharian, mga kapatid, ay daan ng makitid, yung pinto niya. At yung kanyang lakarin, makipot, stricto. Stricto siya. Limited tayo, nalilimitahan tayo dito, nare-regulahan tayo dito. So yan yung sinasabi sa atin na hindi siya miraculous, pero makitid siya. At binabanggit natin na ang buhay na may kinalaman sa paglago ay hindi naman nasa prinsipyo ng mga milagro, kundi ito ay isang normal na bagay. We are being trained in the God-ordained way revealed in the Bible. The God-ordained way is to have a living and a working that are always narrowed and constricted. In the spiritual field, there is no broad way. The way in the spiritual field is always constricted. In this way, our freedom is always restricted. Amen. So, God-ordained way, ang God-ordained way o tinatawag natin tinalagang daan ay prinsipyo sa loob ng Biblia. So, diyan tayo sinanay. At ang itinalagang daan ay isang makitid na pintuan. Makitid na pintuan at makipot na daan. So, diyan ang sinasabi sa atin. Sapagkat ito ay spiritual. No? Ang spiritual na bukirin, o pwede natin sabihin, ang spiritual na kasaklawan ay palaging constricted. Makipot, strictong daan siya. No? Hindi siya isang daan ng milagro o kababalaghan. Amen. In the spiritual realm, we need the trimming. A miracle is not mentioned in John 15 concerning the bearing of fruit, but trimming is strongly referred to by the Lord. Are you going to bring forth fruit? Are you going to bring forth fruit? You need to be trimmed, pruned. To be trimmed is to be constricted. Amen. Spiritual realm, spiritual na kasaklawan. So, ang magandang halimbawa dito ay yung John 15. So, okay, yung John 15. So, sa John 15, ang topic dyan ay ang pamumunga, bearing fruit. Mamunga ng bunga, magkabunga. Oh. At sa pananaw ko, yung fruit bearing dito ay ang pagtatamo ng mga tao para sa Panginoon. Yan ang fruit bearing. Kailangan nagbe-bear ka ng fruit. Ilan na ba ang fruit mo? So dito, hindi pinag-uusapan yung kailangan nagpipreach ka ng gospel. Ang sinasabi rito, nagbe-bear ng fruit. Siyempre, ang daan ay mag-preach ng gospel. Pero hindi siya talagang preaching lang, kundi pamumunga ito. At sinabi pa ng Panginoon, dapat yung bunga mo ay nananatiling bunga. So yan yun. Ngayon, ang pamumunga ay katulad ng halaman, katulad ng puno. No, yung mga magaling maghalaman na mga halaman na namumunga, tinitrim nila yung mga yung mga sanga, tinatabas.
At may dalawang klase ng pagtabas. Hindi naman ako gardener eh. Pero palagay ko yung isang purpose ng pagtabas para mag-split siya. Maraming bunga kasi kaya tinatabas. Kasi pag tinabas mo yan, mas dumadami yung sanga na maliliit. So yun ay nagpaparami ng bunga. So isa yun. Yung isa naman ay ang pagtabas upang malinisan mo yung puno. Tinatanggal mo yung mga tuyot, yung mga nasirang sanga, na kain ng hayop, trim ka ng trim dyan. At ito ay kakatulong siya para sa pagbubunga. So parang tayo, mga sanga din eh. Sanga tayo, sabi ng Panginoon, diretso sabi niya, you are the branches. And since you are the branches, you have to bear fruit. So diretso niya sinabi yan. Kaya yung buhay natin ay may pagtitrim. Ang Panginoon, tinitrim tayo. Tinatabas niya. Yung mga bagay sa buhay natin na nakakasagabal sa ating paglago, nakakasagabal sa pagdaloy ng buhay, nakakasagabal sa pamumunga. Kaya yung trimming, ibig sabihin, nire-restrictuhan ka. Nire-regula ka. Walang masyadong freedom. Hindi yan parang isang pamumuhay na go doon, bakasyon doon, sama doon, gala dito, bili ng ganyan. Okay, so nare-restrictuhan tayo mula sa mga ganyang bagay. Kaya constricted siya, narrow siya, limited siya, regulated siya. So yun yung buhay natin. Pero maganda rito, ang hantungan niya ay buhay. So mga kapatid, pag sinabi natin buhay, yan ay tumutukoy sa Panginoon bilang ating reward. Amen. The fruit life. The fruit life does not come by means of a miracle. We need to see that the more we are constricted, the more we are regulated. The more we are regulated, the more we are healthy. A sick tree cannot bear fruit. God's ordination is for living things such as the tree to grow vitally. Amen. So, inuulit sa atin ang buhay. Yung buhay. Hindi naman talaga siya milagro eh. Hindi naman siya milagro. Halimbawa, hindi naman yan sa pagkapanganak ngayon, bukas, matured na, laki na, mama na. So, hindi ganon. Hindi ganyang konsepto. Kundi ang buhay ay mayroong isang normal na paglago. Siyempre, kung tayo ay healthy, malusog tayo, lumalago tayo ng may kasiglahan. So, yan yung sinasabi sa atin. Kaya ang mga bagay tungkol sa Panginoon ay aspekto ng buhay. Halimbawa, tayo ay nag-umpisa sa pagkasilang na muli. Yan ay buhay. At binabanggit ng Biblia na kung ikaw ay naisilang na muli, ikaw ay katulad ng isang infant, isang sanggol. Kailangan mo ng gatas. Di ba? Kailangan mo ng pagpapastol. Kailangan mo ng pagkakandili. Kailangan mo ng pagtuturo. Kailangan mo ng gabay. So lahat ng ito ay aspekto ng buhay at hindi siya milagro. Amen. We Christians should also be growing vitally. We need to be healthy and normal. We should not expect to get many persons saved. We should always be prepared to bear one remaining fruit a year. We should pray, Lord, give me one fruit per year, remaining fruit, healthy fruit, fruit that is healthy just as I am. Amen. So, although sinasabi sa atin, mamunga kayo. Pero,
ordinarily, yung mga matataas na uri ng buhay kasi hindi naman yan namumunga ng katulad na parang mga yung langkay-langkay. Langkay-langkay. Siyempre, yung mga prutas o mga puno, kung mamunga sila ay cluster, langkay-langkay, katulad ng grapes, langkay-langkay. Yan ay halaman. Hindi naman masama, kaya sinabi rin ng Panginoon, bear more fruit, mamunga kayo ng marami. Pero kailangan maisip natin, ang mga binubunga natin, mataas na buhay. Tayo ay nabibilang sa isang mataas na antas ng buhay. Ang buhay ng Diyos ay ang pinakamataas. Ang tao ay mataas na buhay. Mas mataas ang buhay, mas kadalasan, isa lang ang anak. Isa lang ang anak niyan. Katulad ng tao, normally, pag nanganak siya, isa lang ang anak niya. 9 na buwan niyang dadalhin sa kanyang sinapupunan. At pwede natin sabihin na ang tao ay pwede lang manganak ng 1 beses 1 taon. So, ganyan lang. Sa spiritual, okay yan. No? Tayo ay magbunga ng isa bawat taon. Alagaan natin, turuan natin, pastulin natin, pakainin natin, at maging isang nananatili siyang bunga. So, ito ay normal. At siyempre, para magawa mo yan, ikaw ay tumatahak sa landas ng buhay. Sapagat kung ang landas natin ay hindi landas ng buhay, wala tayong bunga. Walang nananatiling bunga. No? Paano mo malalaman na ikaw ay tumatahak sa isang landas na makipot, constricted, daan ng buhay? Yan ay kung nagkakaroon tayo ng mga solidong bunga. Bawat taon. Bawat taon. Bawat taon. Kung nabuhay ka ng 20 taon bilang believer, namunga ka ng 20 sa buong buhay mo. Madami na yan. Pero ano lang yan? 1 fruit every year. Kaya dito sinabi, mag-pray tayo. Panginoon, bigyan mo ko ng 1 fruit every year. Gawin mong healthy yung buhay ko para makapamunga ako ng mga malulusog na bunga at least once a year. Oh, alam niyo na yan. Amen. We might think that the Apostle Paul would bring thousands to the Lord. But we can see in Paul's history that this was not the case. In Colossians 1:28-29, Paul says that he labored to announce Christ, admonishing every man and teaching every man in all wisdom, that he might present every man full grown in Christ. So, halimbawa sa buhay ni Paul, hindi naman siya nagdala ng libu-libong tao sa Panginoon. Di ba? Hindi naman siya nagdala. Kundi ang kanyang mga bunga ay solido. Kaya ginagamit yung salitang every man. Sabi niya, admonishing every man, teaching every man, present every man full grown in Christ. Every man. Ibig sabihin, maaari nagtuturo din siya ng pulutong. Sa atin, sa church life, nagme-message tayo, nag-speak tayo ng maraming mga tao. Pero yung pag-aalaga niya, napaka-personal. Meron siyang tutorial. So madalas yung tutorial kasi, ano lang siya, one-on-one lang siya. So meron ganyang aspekto yung paggawa ni Paul sa mga tao. Every man. At pinakamainam, alagaan natin yung mga kapatid sa kanilang bahay. I-home meeting natin. Every man. Okay? I-home meeting natin. Mag-aalaga tayo ng, okay din naman, isang pamilya. Every family. Every individual. Every neighbor. Okay? So, ibig sabihin, hindi malaki. Mas solido yung ganyang pag-aalaga. So, tatanungin niyo ako, Brother Danny, ikaw ba nag-home meeting? Lumalabas ka ba? Oo naman.
Kung tutusin, busy-busy rin ako eh. Marami kaming work. Kasi maraming activity, may provincial, merong cluster, regional. So, ang daming work. Ito pa, kasama pa tong preview na ginagawa ko, everyday din to. Pero hindi ko inaalis yung mag-home meeting. Ilang bahay din ang napupuntahan ko at ilang tao rin ang nabibisita ko sa loob ng isang linggo. Mga 3-4 na bahay. No? At may mga special na visitation pa. At sa bawat bahay minsan, merong mga 4-5 tao ang hino-home meeting namin dyan. Hindi ko naman yung ginagawa ng individual. Nagsasama rin ako ng mga kapatid. Pero nandiyan pa rin yung prinsipyo ng every man. At kitang-kita ko, madaming lumalago sa paraan ng small group, home meeting, okay, mga vital group na work, ang napaka-solid ng paglago ng mga kapatid. Kaya gawin natin yan. Mag-admonish tayo. Si Paul, ginamit pa niya yung salitang admonishing, teaching every man. So, gawin natin yan. So, huwag kayong mag-isip na, gusto ko, yung mamunga ng libu-libo, langkay-langkay. Daming gusto ko, isang daming bunga. Dami kong tinaalagaan. So, hindi applicable yan. Hindi applicable yung ganyang prinsipyo sa gawain ng buhay. Lalo na mataas na buhay ang ating ginagawa. Amen. Amen. The everyman work could never be a miracle. So, may term dito, everyman work. Ang paggawa sa bawat tao. Ito ay hindi isang milagro. Paul was the biggest gift. So we may think that he would do everything miraculously. But the Bible tells us that Paul was not able to do that many miracles. He was one who labored all the time. So napaka-normal ng pagsiserve ni Paul. Siya ay nagpapagal, nagtuturo, nagtututor, bumibisita, at pinapatotoo niya na ang kanyang paggawa ay nasa prinsipyo ng every man. So, bumaling tayo. Itong style na ito, i-apply natin. Gawin natin ang prinsipyo ng every man. Kasi minsan busy ka naman eh. Lalo kayo, mga nagtatrabaho, nagninegosyo, ang daming ginagawa sa buhay. At least, mag-alaga ka ng isang tao bawat taon. Pwede mong umpisahan sa pagpipreach. Mabaptize mo siya. Madala mo siya manampalataya sa Panginoon. Bisitahin mo siya. Every week, 1 beses. Pwede na yun. Every week, 1 beses. Ako, madaming inalagaan sa prinsipyo ng every week eh. Every week. Once a week. Visitation. Matyaga ka lang. Gawin mo yan. At ganitong paraan ng paggawa ay constricted siya. Ito ay nasa isang makipot na daan. Tayo mismo nalilimitahan. Nalilimitahan tayo sa ating paggawa nito. Kuminsan kasi, iniisip natin, sana magkaroon pa ako ng maraming oras, makapasyal-pasyal man lang, makapagliwaliw, at may time mag-ikot-ikot sa mga mall. Kaya lang, dahil sa mga gawain na every man, wala nang oras para dyan. Wala nang oras. Ako, pinipilit ko na minsan kailangan ko rin lumabas. No? Pero nahihirapan na ako ngayon na makapag ikot-ikot. Palaging full load ako. Amen. So in Acts 20, we see that he was with the saints in Ephesus for 3 years. He said,
that he served the Lord and admonished each one of the saints with tears. Tears indicate much hardship and difficulty. He said that he admonished the saints night and day. He taught publicly in the meetings and from house to house. He taught publicly, but his work was much more in every man way. He was not just giving lectures. Paul tutored them or tutored each one of the saints. Amen. So, yun. Admonishing every man with tears. So, ibig sabihin, napaka mahalaga kay Paul ang bawat isa. Namamanhid siya, na may luha. Na may luha. So, kumisan, yung mga kapatid, dahil sa ating tindi ng pag-ibig sa kanila, napapaluha nila tayo. Napapaluha natin sila tayo. Kapag nakikita natin na yung mga kapatid ay nalilihis, minsan pinaghirapan mo, nililabor mo, gumaganda, bigla na lang nalilihis. So, yun ay naaapektuhan yung ating emosyon. Kaya merong luha sa mata ni Paul sa panahon ng kanyang pagpapagal para sa mga saints, sa mga banal. No? Kaya napaka-personal ng gawain na ito. So yan. Akala natin kasi yung work natin ay katulad ng mga maging great tayo, katulad ng mga sa mga religious world, napaka-great, may pangalan, no? Daan-daang tao ang kanyang pinapastol, nag-i-speak siya, no? Ang daming mga tao na nakikinig. So yun yung tumatakbo sa ating kautakan. Pero si Paul, makikita natin, bagamat siya ay isang dakilang apostol, pinaka-great ang kanyang accomplishment. Pero nung siya ay nag-labor sa mga kapatid, siya ay nasa prinsipyo ng every man's work. So yan, every man's work. Kaya ito ay isang prinsipyo ng paggawa na pwedeng gawin ng bawat isa. Bawat isa. Yun ang maganda dito. Kung bawat isa nag-aalaga ng isa at 1,000 itong gumagawa nito, 1,000 ang inaalagaan natin. O yun yung konti ba? Hindi. 1,000 nga eh. Pero ang nag-aalaga, 1,000 din. So ganyan. So ibig sabihin, ang daming gumagawa, pero pag pinagsama-sama mo yung mga object ng paggawa, ang dami din. Pero pag konti lang gumagawa, konti lang yung naaalagaan. Kasi limited tayo. Limited lang tayo. Amen. Amen. The environment in the church life narrows us down and restricts us. Do not expect to do a big work and to become a great person. Just live normally, commonly, always entering through the narrow gate and walking on the constricted way. Amen. So, sa loob na 1 linggo, pwede tayong magbigay ng 3 oras para lumabas. Installment pa yan. So, pwede natin gawin yan. Hindi naman ibig sabihin, dapat full-time ako. Hindi naman ganon. Mabuhay ka pa rin ng normal, trabaho, nag-aalaga ng pamilya, nagninegosyo, pero hindi tayo para dyan. Kundi ang ating pinaka-main profession ay magpastol ng mga kapatid. Tahakin ang makipot na daan, pumasok sa makitid na pintuan, maging normal. Nalilimitahan ng mga kapatid, nalilimitahan ng paglilingkod sa Panginoon. At dahil naglilingkod tayo sa Panginoon, siyempre may mga bagay na hindi natin pwedeng gawin
At dahil naglilingkod tayo sa Panginoon, inaalagaan yung mga kapatid, may mga lugar na hindi natin pwedeng gawin. No? At dahil ikaw ay lingkod ng Panginoon, may mga salita na hindi mo pwedeng salitain. At may mga pamumuhay na hindi mo pwedeng ibuhay. So, limitado tayo dahil ang ating pintuan ay makitid, ang kasaklawan ng daan na tinatahak natin sa loob ng kaharian na siyang pinakapinagpalang bahagi ay makipot. Pero sa kalaunan, ito ay hahantong sa buhay. At ang buhay ay gantimpala, sapagkat ang buhay ay ang Panginoon mismo. Amen. Amen. Then be assured that you will bear remaining fruit each year. Also many saints will be helped by you to pass through the narrow gate and walk on the constricted way. Kasi habang ginagawa natin ito, nagiging isang model pattern din tayo sa mga kapatid. At dahil ito ay ginagawa natin, kalaunan, marami ring kapatid na gagaya sa atin. At tatahakin din nila itong landas ng pamumunga ng isang bunga bawat taon. Isang landas na nag-home meeting, isang landas na nagsasagawa ng prinsipyo ng every man way. Amen. I have been working for the Lord for over 60 years. Nearly every day, I am learning to enter through the narrow gate and to walk on the constricted way. I want to be constricted. I do not want to remain a career of men to achieve man's enterprise. Instead, I want to bear the testimony of Jesus Christ to carry out God's economy. We should live a normal, common Christian life, seeking after the Lord and pursuing Him all the time. Amen. So, napaka-normal na buhay. Di ba? Isang patotoo na isinasagawa ang ekonomiya ng Diyos sa isang seryosong paraan, sa isang personal na paraan, no? Isang pamumuhay na pumapasok palagi sa isang makitid na daan, lumalakad sa isang constricted na daan. No? Isang pamumuhay na namumunga ng at least one person every year. May pag-home meeting, may vital grouping, at merong preaching of the gospel from time to time. No? So, napaka-normal na ating buhay. So, dapat ganyang buhay din. At palagi nalilimitahan. Nalilimitahan sa paraan na hindi tayo loose. May mga lugar na hindi natin pwedeng puntahan, mga bagay na hindi natin pwedeng samahan, daluhan, mga bagay na hindi mo pwedeng hipuin. No, pinapamalagi natin ang ating patotoo, no, bilang mga saksi ng Panginoon. Amen. Always exercise to enter through the narrow gate and to walk on the constricted ways. Amen. Salamat, Panginoon. Palagi mo kaming dalhin na makapasok sa isang makipot na daan, isang daan ng kaharian, isang daan ng pagbabawi, at lumakad sa makipot na daan na itinalaga mo tungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa mga restriction. Salamat din sa mga spiritual na prinsipyo na kung saan ang itinalaga mong daan para sa amin. Hindi ito isang malapad na daan tungo sa kapahamakan, kundi isang makipot na daan na amin nilalakaran. At bigyan mo rin kami ng kabigatan, Panginoon, na magtamo at mamunga ng at least isang tao bawat taon. Salamat, Panginoon. Amen.